cheap, Brother Franco, pinakamurang palusot, sasabihin ng mga apologies ni President Bongbong Marcos Jr., well, the President is respecting the separation of powers between the branches of government, executive, legislative, and judiciary. Doctrinally, totoo yan. Pero practically, hindi naman nangyayari yan. Kasi the President can talk to the Senate, to the Senators, to the Congress, and can reveal kung anong gusto niyang saloobin. So don't sell us yung luma at hindi na ibibentang pananaw na hindi siya nakikialam, tahimik siya, binibigyan niyang bugbugin todo-todo sa propaganda, attack at demolition job. Si Sara Duterte, even si former President Duterte, because he wants to respect the separation of powers. Hindi na yan binibenta sa taong bayan, hindi bibenta yan. Kasi pwede niyang gawin na sabihan niya, insan, pwede ba mekos-mekos? Huwag tornado. Mekos-mekos, insan. Idahan-dahan mo kasi si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte, kaibigan natin, katuwang ng pamahalaan, hindi kalaban. Utang na loob. Can the President do that? Yes, he can. So bakit hindi siya nagsasalita? Yung una na paniwanag na sinabi ko, hindi yan magbebenta. Na he is just respecting the separation of the judiciary, legislative, and executive. No. Hindi na yan pinapaniwala ng taong bayan. He can do that if he wants. Number two na rason, Ma'am Lorraine, mukhang ito ay malalim-lalim na nagkakaroon ako ng pagtingin that inside the Marcos administration, na i-insecure sila. The President may not be the one directly insecure sa kasikatan, popularity, and popular support ng mga Duterte sa mamamayang Pilipino. But that's stupid because that's the one that catapulted them to Malacanang. Exactly. Ano ba yan? So sa tingin ko, may mga galing bloke na sa loob niya ay ganon na i-insecure sila sa pagiging very popular ni Sara Duterte at ng kanyang ama in spite na si Marcos Jr. na ang nakaupo. So the intrigues and maneuver came from that point. And third point na gusto kong sabihin dito, at mukhang ito ang nagamit ng CPP. Ang pagiging tahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. to categorically attack the CPP, NPA, NDF is an opportunity for the CPP, NPA, NDF to sow intrigues inside the different political factions. At ano po ang weak link ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagdating sa alliances na ito? Ang kanyang pinsan, the Speaker of the House, ay mayroong political beef against sa mga kay Sara Duterte. So kung ako ang CPP, sana ko magkakapital para magsulsul ng intriga at maghasik ng maniobra para mabiyak ang alliance na ito ni Marcos at ni Duterte sa kanyang pinsan. Mukhang ang third situation ang nangyari. Because sinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng maniobrahan, hindi ito pinatigil kaagad, lumakas ang loob ng CPP, NPA, NDF na gamitin ito para biyakin ang pagkakaisa ng mamamayan. Ang tawag po dyan sa taktika na yan, Brother Franco, splitting the ranks of the enemy. At hindi lang Yun, CPP ka, Eric, ang mga komento dito, mga dilawan nga, kaya lumalakas ang loob. Nagsasaling pwera sila para makarecover din sa panahon ito. Dahil Pangulong Duterte days, wala rin mga dilawan. Bakit ang dilawan, Messina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, bakit ang mga dilawan kino-question natin? Sapagkat ang brand of governance nila, lumakas ang mga drug lords, mga sindikato, Mga useless. at ang mga taong nagpapabagsak sa gobyerno, kinakadol nila, nakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Look at the Dilima case, na ang ating naririnig, inaariglo ngayon na makalabas siya, at i-drop ang lahat ng kaso. Ha? At pwede bang mangyari yun na napakalinaw ang mga testimonya na siya ay involved sa drugs? Yun po mga brand... Restoration of the 500 million confidential fund to her budget, Mr. President. Your Honor, actually, we're in receipt of a statement from the Vice President we discussed earlier. And according to her, the OVP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs or programs, activities and programs, to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. So just as I commended the Office of the Ombudsman, the Department of Migrant Workers, and the other agencies which willingly gave up their CIF or the CF or did not even ask for these funds, given this latest manifestation by the Vice President, I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. So if that is how I understand the statement, I commend the Vice President.
He's the president. Ibig mo sabihin, itong si Martin Romualdez, walang respeto sa president? Ibig sabihin, ito si Barry Gutierrez, itong dilaw na nakikipagsanib ngayon sa gobyerno, walang respeto sa president? Ma'am, I have the 3 pointers na nakikita Ako din. dyan. Yeah. Okay, number 1. Ang leadership Lalo na dun sa mga oligarchs na panay ang hingi ng tax breaks, panay ang hingi ng privatization, panay ang hingi ng ganyan. Diba? They owe us fidelity to the Constitution. The rest is up to us. Kasi yan ang alam nyo kung bakit ang daming ganyan? Kasi tuwing election, sinasabi ng mga politiko, it is their way na manligaw ng mga botante. Least common denominator. Ano yung pinakamasaya niyan? Ay, pera. Bibigyan kayo ng pera pag ako nakaupo. Yayaman kayo pag ako nakaupo, ganyan. Oh, really? Ay nako. If after many years nakapaglagay ang China ng sandamakmak na artificial napasok sa akin, hindi na nga nila mauulit yun eh. Tayo nga yung nagpabaya kaya sila nakapasok. Pero hindi na nga nila maulit. Ay sila nagbabangon puri. Alam nyo, you have to understand also that the country is run by politicians. So talo sa arbitration, kailangan bangon puri sila dun sa mga citizens nila. No, we don't recognize it. Ganito, ganyan. But did you notice? Have they been island building again? Wala. Kasi mahihirapan na rin sila. Diba? Yun yung simpleng pagpasok. Sa totoo lang, de-escalated na yung tensions noon. Nakakapaglayag na yung ibang mga fisher folk natin. So, like I said, if we de-escalate, that's not gonna happen. Sabi ni Michael, anong position mo sa panawagan ni FPRD na huwag tayo magbayad ng buwis pag di buksan ng Congress ang libro? This is civil disobedience. And ako, okay lang. Yeah. Sabi ni Renan, by the way, hindi pa tayo sinasabihan ni BBM bakit siya nagbago ng polisiya na friend to all enemy na. Hindi ko pa nadinig. Totoo din naman po. At tama naman din po na humingi tayo ng eksplanasyon. Although, ang sinasabi niya, yun pa rin daw ang polisiya. Pero, may mga instances daw that we have to stand up for ourselves. Which is yung mga alleged, yung mga actions natin through our Coast Guard dyan sa contested area, dun sa area na kiniklaim natin. Okay? Dahil nagpauto kasi ang gobyerno sa utos ng Amerika daw, kaya nawala sa atin Scarborough Shoal. Yes po, ilang beses na natin din-discuss yan. Given na yun, established na yan. So sabi ni Irvin, lalong lumalaki utang natin, ayuda, tax breaks, tax cuts, tax exempt. Oo, dapat nag-empower din tayo. Yung at saka hindi dapat gobyerno parati. Alam mo, meron tinatawag na corporate social responsibility. Ang daming oligarchs. Uy, magpa-feeding program naman kayo sa mga sa sangdaan na schools. Diba? Yung mga ganun. O magpaano naman kayo, mag-sponsor naman kayo ng mga schools. Sponsor naman kayo para yung mga bata na nahihikayat na pumasok at makatapos. At saka tulungan natin yung mga teachers, yung sa kanilang skills and so on, sa kanilang mga materials and so on. Ang daming paraan na hindi gobyerno ang gumagalaw. Ang daming politiko gustong